Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Script, Part 1, Filipino, Simple & Emotional. Sa isang malamig na umaga sa lungsod ng Maynila, unti-unting napupuno ng ingay ang isang napakalaking gusali na pagmamay-ari ng Valdez Automotive Corporation, isa sa pinakamalalaking kumpanya ng sasakyan sa buong Asya. Araw-araw, daan-daang empleyado ang pumapasok dito, mga inhinyero, manager, accountant, at mga executive na may suot na mamahaling damit at may hawak na kape sa kanilang kamay. Ngunit may isang tao na halos walang pumapansin. Ang pangalan niya ay Ramon Cruz. Si Ramon ay isang cleaner lamang. Araw-araw, alas 5 pa lang ng umaga, nandoon na siya. Bitbit ang kanyang lumang walis, basahan, at isang maliit na bag na puno ng gamit panlinis. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, nagwawalis ng sahig, naglilinis ng mga bintana, at nagtatanggal ng basura na iniwan ng iba. Walang nakakaalam na si Ramon ay may ibang mundo sa labas ng gusaling iyon. Sa likod ng parking lot ng kumpanya, nakaparada ang isang napakalumang kotse, kulay kalawang, gasgas ang pintura, at parang anumang oras ay pwedeng tumirik. Ito ang kotse ni Ramon. Isang lumang sedan na halos 20 taon na ang tanda. Maraming empleyado ang pinagtatawanan ang kotse tuwing nakikita nila ito. Uy, gumagalaw pa pala yan? Parang scrap na iyan ah. Baka mas mahal pa sapatos ko kaysa sa kotse niya. Ngunit si Ramon, ngumingiti lang siya. Tahimik. Walang sagot. Isang umagang hindi niya malilimutan. Isang araw, dumating sa kumpanya ang mismong si Eduardo Valdez, isang kilalang bilyonaryo. Kilala siya sa pagiging matalino, ngunit mayabang. Para sa kanya, ang halaga ng tao ay nasusukat sa suot, sa sasakyan at sa posisyon. Habang papasok si Eduardo sa parking lot sakay ng kanyang bagong sports car, napansin niya ang lumang kotse ni Ramon. Tumigil siya. Napangiti siya, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa pangmamaliit. Kanino iyang basurang kotse na iyan? Tanong niya sa isang security guard. Sa cleaner po namin, sir. Kay Ramon. Napatawa si Eduardo. Cleaner. Kaya pala. Akala ko kung anong junk ang iniwan dito. Narinig iyon ni Ramon mula sa malayo. Tahimik lang siya. Yumuko. At nagpatuloy sa pagwawalis. Hindi alam ni Eduardo na sa sandaling iyon, may binuksan siyang pinto ng isang napakalaking hiwaga. Ang lihim ni Ramon. Pag-uwi ni Ramon sa kanyang maliit na bahay sa gilid ng lungsod, pumasok siya sa isang lumang garahe. Doon, sa ilalim ng ilaw na mahina, makikita ang kanyang kotse, nakataas sa jack, bukas ang hood, at punang mga piyesa. Hindi lang cleaner si Ramon. Noong kabataan niya, isa siyang henyo sa makina. Dating top student sa engineering, ngunit dahil sa kahirapan, napilitan siyang huminto sa pag-aaral. Nagtrabaho siya kahit saan, hanggang sa mapunta siya bilang cleaner. Ngunit hindi niya kailanman iniwan ang kanyang pangarap. Sa loob ng maraming taon, palihim siyang bumubuo ng isang engine, isang makabagong makina na kayang baguhin ang industriya ng sasakyan. Gumamit siya ng lumang piyesa, sirang makina at sariling kaalaman. Ang halaga ng engine na iyon? Mahigit $5 milyon. Ngunit walang nakakaalam. Mga pangarap na nilait. Kinabukasan, muling pumasok si Ramon sa trabaho. Habang naglilinis siya sa executive floor, narinig niya ang usapan ng mga manager. Grabe si Sir Eduardo, gusto niya ng bagong engine design na walang katulad. Nga, pero parang imposible. Napahinto si Ramon. Tahimik niyang naisip. Kung alam lang nila eh. Ngunit sino ba siya? Isang cleaner lang. Walang diploma. Walang titulo. Kaya nanahimik na naman siya. Isang munting simula. Isang gabi may nangyaring hindi inaasahan. Nasira ang prototype engine ng kumpanya. Walang makapag-ayos. Nagkakagulo ang buong engineering team. At doon, sa isang sulok, naroon si Ramon, may hawak na mop, nakatingin sa makina. Lumapit siya. Mahina ang boses. Sir, baka po pwedeng subukan ito. Natahimik ang lahat. Tumingin sila sa kanya, mula ulo hanggang paa. Isang cleaner. Mag-aayos ng engine. May ilang tumawa. May ilang nainis. Ngunit wala silang choice.
At doon nagsimula ang pagbabago ng lahat. Ending ng part 1. Hindi pa alam ng sihi, ng mga engineer, at ng buong kumpanya na ang taong kanilang pinagtatawanan ay siyang magpapayuko sa kanila sa huli. Isang lihim ang malapit ng mabunyag. Isang engine na magpapabago sa kanilang kapalaran. Ipagpapatuloy. Title, pinagtawanan ng sihi ang lumang kotse ng cleaner. Pagkatapos, lahat ay natingala sa $5 the engine. YouTube reminder line. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Script, Part 2, Filipino. Nagkatahimikan ang buong engineering floor. Ang tunog ng sirang makina ang tanging maririnig, parang isang hayop na naghihingalo. Nakapalibot dito ang mahigit 20 inhinyero, pawang mga eksperto, may matataas na pinag-aralan, may mahahabang karanasan sa industriya ng sasakyan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, wala ni isa sa kanila ang makapagbigay ng solusyon. At sa gitna ng katahimikang iyon, nakatayo si Ramon Cruz. Isang cleaner. May hawak na mop. May bahagyang nanginginig na kamay. Isang cleaner sa gitna ng mga inhinyero. Anong sinabi mo? Tanong ng head engineer na si Marco Ilagan, ay halong inis at pagod sa boses. Mahinang lumunok si Ramon. Sir, baka po pwedeng tingnan ko sandali ang makina. Nagtinginan ang mga inhinyero. May ngumisi. May napailing. May napatawa pa nga. Cleaner ka, sabi ng isa. Hindi ito sahig na lilinisin mo. Namula ang mukha ni Ramon. Gusto niyang umatras. Gusto niyang bumalik sa pagwawalis. Sanay na siya sa ganitong trato. Ngunit bigla niyang naalala ang mga gabing halos hindi siya natutulog, nakayuko sa garahe, nag-eksperimento, sumusubok, nabibigo at muling bumabangon. Huminga siya ng malalim. Hindi po ako manghihimasok, sabi niya. Titingin lang po. Walang mawawala, naisip ng mga inhinyero. Sira na rin naman ang makina. 5 minuto, sabi ni Marco. Kapag may nasira ka pa, ikaw ang mananagot. Tumango si Ramon. Ang mga mata ng isang tunay na mekaniko. Lumapit si Ramon sa makina. Hindi siya agad humawak. Hindi siya nagmadali. Tumingin siya. Nakinig. Inamoy niya ang hangin sa paligid ng engine. Napakunot ang noo niya. Hindi ito simpleng overheating, bulong niya sa sarili. May mali sa pressure flow at sa combustion timing. Kumuha siya ng flashlight. Sinilip ang loob. Tinapik ng marahan ang isang bahagi. Biglang tumigil ang isa sa mga inhinyero sa pagtawa. Sandali, sabi nito. Paano niya nalaman na dyan ang problema? Kinuha ni Ramon ang isang maliit na tuol mula sa bulsa niya. Luma, gasgas, pero malinaw na matagal nang ginagamit. 1 oras ang lumipas. Tahimik ang lahat. At pagkatapos, umandar dance makina. Gulat ang lahat. Isang malakas na ugong ang pumuno sa buong silid. Impossible, D. Paano niya nagawa iyon? Hindi namin nakita yung problema. Tumayo si Marco, namutla ang mukha. Anong ginawa mo? Tanong niya kay Ramon. Ngumiti si Ramon, mahina, may kaba. Kaunting adjustment lang po sa fuel mixture at airflow. Parang sinampal ng katotohanan ang lahat. Isang cleaner. Ang nakagawa ng hindi nila nagawa. Nakarating ang balita sa SI. Hindi nagtagal, nakarating ang balita kay Eduardo Valdez, ang SI. May nag-ayos na prototype engine, tanong niya, hindi makapaniwala. Opo, sir, sagot ng assistant. Sino? Si Ramon Cruz po yung cleaner. Natawa si Eduardo. Magaling ka talagang magbiro. Ngunit nang makita niya ang ulat, mga data, performance increase, stability graphs, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Dalhin ninyo siya sa conference room, utos niya. Ngayon din ni. Ang pagharap ng dalawang mundo. Naupo si Ramon sa harap ng isang mahabang mesa. Sa kabilang dulo, naroon si Eduardo, nakasuot ng mamahaling suit, malamig ang tingin. Ikaw ang nag-ayos ng makina, tanong ng si. Opo, sir. Cleaner ka lang dito, sabi ni Eduardo. Paano mo nagawa iyon? Tahimik sandali si Ramon. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Dati po akong engineering student, sir. Pero kinailangan kong huminto.
Hindi ko po iniwan ang pag-aaral kahit sa sarili ko lang. May bahagyang paggalang na sumilip sa mga mata ng si, ngunit mabilis din itong natabunan ng pagdududa. May sarili ka bang design? Tanong niya. Tumango si Ramon. Kung may pagkakataon po gusto kong ipakita. Ang lumang kotse sa parking lot. Kinabukasan, pinasama ni Eduardo si Ramon sa parking lot. Alin ang kotse mo? Tanong niya. Itinuro ni Ramon ang lumang sedan, ang kotse na minsang tinawag ng CE na basura. Lumapit si Eduardo. Tumingin siya sa labas. Kalawangin. Gasgas. Luma. Diyan mo inilalagay ang design mo, tanong niya, maihalong pangungutya. Hindi po, sagot ni Ramon. Diyan po mismo naka-install. Napakunot ang noo ng CE. Ano nang ibig mong sabihin? Ngumiti si Ramon. Atubili pero may kumpiyansa. Sir, ang engine po ng kotse na ito ay prototype na ginagawa ko sa loob ng maraming taon. Isang revelasyon na papalapit. Tahimik ang parking lot. Ang hangin ay parang huminto. Buksan mo, utos ni Eduardo. Dahan-dahang binuksan ni Ramon ang hood. At sa sandaling iyon, ang Sifi, isang taong nakakita na ng lahat ng uri ng makina, ay napaatras sa gulat. Ang nasa harap niya ay hindi ordinaryong engine. Ito ay isang makabagong disenyo, malinis, kakaiba, at halatang pinag-isipan ng malalim. Magkano ang halaga nito? Tanong ng si, halos pabulong. Sumagot si Ramon, diretso ang tingin. Kung mailalabas po sa merkado. Mahigit $5 milyong. Ending ng part 2. Sa unang pagkakataon, ang isisi na minsang tumawa sa isang cleaner ay walang masabi. At ang lumang kotse, na minsang pinagtawanan, ay naging simbolo ng isang henyo na matagal itinago. Ngunit ito pa lamang ang simula. May mas mabibigat pang pagsubok na darating. May mas malaking katotohanan pang mabubunyag. Ipagpapatuloy. Part 3. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Script, Part 3, Filipino. Pagkatapos na nakamamanghang revelasyon sa parking lot, si Eduardo Valdez, ang si, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nakatingin siya sa lumang kotse at sa engine na pinakita ni Ramon. Ang buong mundo niya na noon ay umiikot sa yaman at reputasyon ay biglang natigil. Hindi ko akalain, bulong ni Eduardo, halos sa sarili. Cleaner lang pero siya ang nagawa ito. Si Ramon naman, tahimik lang, ngunit ang kanyang puso ay mabilis ang pintig. Ilang taon na siyang nagtatago ng pangarap na ito. Ilang taon na niyang pinananatili ang lihim. At ngayon, tila handa na siyang harapin ang mundo. Isang simula ng pagkakaiba. Kinabukasan, si Ramon ay pinatawag sa boardroom. Ang buong executive team ay naroroon, kasama ang ilang media personnel na naimbitahan ng si. Layunin ni Eduardo, ipakita ang talentong natagpuan sa isang unexpected na lugar. Gusto kong makita ng lahat kung ano ang kayang gawin ng aming empleyado, sabi ni Eduardo. Ramon, pakita mo sa kanila. Dahan-dahan, binuksan ni Ramon ang hood ng lumang kotse sa harap ng lahat. Napuno ang boardroom ng mga katanungan at paghanga habang ipinaliwanag niya ang bawat detalye ng kanyang engine, mula sa airflow system, fuel optimization, thermal regulation, hanggang sa efficiency na hindi pa nakikita sa merkado. Ang bawat salita niya ay puno ng tiwala at kaalaman. Kahit ang mga engineer na noon ay nagduda sa kanya ay napanganga sa bawat paliwanag. Mga mata ng pagkamangha. Isa sa mga senior engineer, si Lara Mendoza, ay hindi mapaniwala. Ramon, paano mo ito nagawa? Tanong niya. Ngumiti si Ramon. Years of practice, po. Kahit sa simpleng paraan, nakakatutok ka kung tutok ka at may passion. Si Eduardo, sa kabilang banda, ay nanatiling tahimik. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Hindi ito galit o inggit, ito ay respeto. Ang respeto sa isang taong kahit walang titulo, kahit walang formal na pagkilala, ay nagawa ang imposible. Ang panibagong ideya. Matapos ang presentasyon, ang sihi ay nagtipon ng meeting kasama si Ramon. Ito ay napakaganda, sabi ni Eduardo. Pero kailangan natin itong dalhin sa mas mataas na level. May plano ka ba para sa mass production? Tahimik sandali si Ramon.
Alam niya na ang sandaling ito ay maaaring magbago sa kanyang buhay magpakailanman. Sir po, may plano po ako. Kailangan lang ng tamang resources at team, sagot niya. Narito na ang team, sabi ni Eduardo. Ikaw ang mamumuno. Gusto kong ikaw ang magpatupad ng proyekto. Wala nang limitasyon. Ang simpleng cleaner na minsang pinagtawanan ng isihi at ng ibang empleyado ay biglang naging leader ng isang groundbreaking project. Ang hamon ng mundo. Hindi pa tapos ang lahat. Bagaman nakamit na ni Ramon ang respeto sa kumpanya, may mga tanong pa rin kailangang sagutin. Paano niya haharapin ang mga taong dati ay nanlait sa kanya? Paano niya ipapakita sa buong mundo na ang isang simpleng tao ay may kakayahang baguhin ang industriya? Sa unang linggo ng proyekto, napansin ni Ramon ang iba't ibang reaksyon ng mga kasamahan. May mga sumuporta, may mga nagduda, at may mga tahimik na nagbabantay sa bawat galaw niya. Ngunit sa bawat hakbang, ipinakita niya ang kanyang determinasyon. Hindi po ito tungkol sa akin lamang, sabi ni Ramon sa team meeting. Ito ay tungkol sa lahat ng makikinabang sa teknolohiyang ito. At tungkol sa pagkakataon na ibigay sa bawat isa na magpakita ng galing kahit saan ka nagsimula. Mga nakaraang sakripisyo. Habang tumatagal, hindi maiwasan ni Ramon na maalala ang kanyang nakaraan, ang mga gabing mag-isa sa garahe, ang mga araw na pinagtawanan, ang gutom at pagod. Ngunit bawat alaala ay naging inspirasyon. At bawat hirap ay naging dahilan kung bakit hindi siya sumuko. Sa isang maikling pag-uusap kay Eduardo, ibinahagi niya ang kanyang damdamin. Sir, minsan po iniisip ko bakit ako nakarating sa puntong ito. Ngunit ngayon po, naiintindihan ko na. Ang bawat pagkabigo at pagtawanan ay nagturo sa akin ng tiyaga at dedikasyon. Ang lihim na yaman. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay hindi pa lumalabas sa publiko. Ang engine na ginawa ni Ramon ay hindi lamang makabagong teknolohiya, ito ay may kakayahang magpabago sa ekonomiya ng kumpanya at maaaring magdala ng milyon-milyong dolyar sa merkado. Si Eduardo, na matagal nang nakasanayan ang yaman, ay nakaramdam ng kakaibang saya at pagkamangha. Hindi niya inasahan na ang pinakamalaking asset ng kumpanya ay manggagaling sa isang taong inakala nilang piwala lamang. Pagtanggap ng sisi. Sa huli ng araw, si Eduardo ay tumayo sa harap ng team at sinabi, maraming beses akong nagkamali sa paghusga ng tao. Minsan, ang nakikita natin sa panlabas ay hindi ang totoong kakayahan ng isang tao. Ngayon, natutunan ko ang pinakamahalagang aral, huwag kailanman maliitin ang sinuman. Ang mga mata ni Ramon ay bahagyang namumuo. Hindi dahil sa galit o inggit, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang pinaghirapan at pinaniniwalaan. Ending ng part 3. Ang buhay ni Ramon ay unti-unting nagbabago. Mula sa simpleng cleaner na minsang pinagtawanan, siya ngayon ay hinahangaan ng buong kumpanya. Ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos. Mas malaki pang hamon at mas mahirap na desisyon ang darating, desisyon na magtutukoy kung ang kanyang pangarap ay mananatiling lihim o magiging isang revolusyon sa industriya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Script, Part 4, Filipino. Sa pagtawid ng ilang linggo mula nang ipakita ni Ramon ang engine sa sea, unti-unti nang nagbago ang buong kapaligiran sa Valdez Automotive Corporation. Hindi lamang ang mga empleyado ang namangha sa kanyang kakayahan, pati ang buong executive board at mga investors ay nagsimulang magpakita ng interes sa kanyang proyekto. Ngunit kasabay ng papasok na tagumpay ay dumating ang mga hamon, hindi lamang sa teknolohiya, kundi pati sa pamumuhay ng isang ordinaryong tao sa mundong puno ng inggit, pagdududa, at kompetisyon. Ang bagyong dumating. Isang araw, habang abala si Ramon sa pag-inspect ng prototype engine sa kanyang lumang kotse, biglang pumasok sa kanyang opisina ang isang senior engineer na si Antonio Reyes, kilala sa pagiging kritiko at laging may pagdududa sa mga ginagawa ng iba. Ramon, panimula niya, may halong pang-uyam, baka naman hindi tama ang calculations mo. Baka masyadong mataas ang projection. Hindi biro ang $5 di engine. Tahimik si Ramon. Alam niya na darating ang ganitong uri ng tao, isang tao na hindi kayang tanggapin ang galing ng iba. Ngunit hindi siya natitinag. Sir, po lahat po ng calculations at tests ay na-verify, sagot niya ng mahinahon. Maaari po natin itong i-demonstrate para makita ng lahat. Ang tono ni Antonio ay parang hamon.
Ngunit sa halip na mabigo, si Ramon ay mas lalo pang nagpakita ng determinasyon. Alam niya, ito ang pagkakataon upang patunayan hindi lamang sa SAE, kundi sa lahat na ang kanyang gawa ay tunay at makakabago sa industriya. Demonstration sa board. Kinabukasan, ipinademonstrate ni Ramon ang engine sa buong boardroom, kasama ang CEO at ilang investors. Tahimik ang lahat habang inilalabas ni Ramon ang detalyado at sistematikong paliwanag ng bawat function ng engine, mula sa fuel efficiency hanggang sa environmental impact at safety features. Habang ipinapaliwanag niya, halatang may mga nagtataka sa likod ng kanilang mga mata, may ilan na nagulat at may ilan na nagulat sa husay at determinasyon ng isang cleaner. Si Eduardo Valdez, ang CEO, ay hindi makapaniwala. Nakita niya kung gaano kalawak ang kaalaman ni Ramon, hindi lamang sa teorya, kundi pati sa practical application. Sa kanyang puso, unti-unting nabuo ang respeto at paghanga sa isang taong minsang tinawanan at hindi pinansin. Ramon, bulong ni Eduardo sa tabi, hindi ko alam kung paano kita minaliit noon. Ngunit ngayon, kitang-kita ang iyong halaga. Ngumiti si Ramon, ngunit alam niya na ang tunay na hamon ay hindi pa dumarating. Ang hamon ng kompetisyon. Sa gitna ng tagumpay, isang malaking kumpanya mula sa ibang bansa ang nagpakita ng interes sa prototype. Tumawag sila kay Eduardo at nag-alok ng malaking investment, ngunit may kondisyon, dapat ang design ay ilipat sa kanilang bansa at hindi kay Ramon. Ito ang unang pagkakataon na nasubok ang integrity at tapang ni Ramon. Alam niya na kung papayag siya, maaari siyang kumita ng milyon-milyon. Ngunit kung ipapasa niya ang kanyang obra sa ibang tao, mawawala ang kanyang pangarap na makita ang kanyang innovation na magagamit sa sariling bansa at makatulong sa marami. Nagdesisyon siyang humarap sa SAE. Sir, hindi ko po ito maipapasa sa ibang kumpanya. Ang pangarap ko po ay makita itong maglingkod sa mga tao sa ating bansa. Gusto kong manatili ang proyekto sa Valdez Automotive at ipagpatuloy natin dito, malinaw at matatag na wika ni Ramon. Si Eduardo ay namangha sa tapang ng kanyang sinabi. Hindi madalas makakita ang isang leader ng tunay na prinsipyo at dedikasyon sa harap ng malaking tukso. Mga personal na sakripisyo. Sa mga sumunod na araw, mas naging abala si Ramon. Bukod sa paminsang pagod sa trabaho, kailangan niyang maglaan ng oras sa research at development. Minsan, natutulog siya sa garahe kasama ang kanyang lumang kotse, hindi dahil gusto, kundi dahil kailangan. Naalala niya ang kanyang pamilya sa probinsya, ang mga magulang na naghirap upang mabigyan siya ng edukasyon, at ang mga pangarap na minsang iniwan. Ngunit sa bawat hirap, natututo siya ng pasensya at determinasyon. Sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik at mabait si Ramon sa mga kasamahan. Hindi niya hinahayaang maapektuhan siya ng inggit at pang-uyam. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi lamang sa pera o titulong makukuha, kundi sa pagpapatupad ng tama at makabuluhang proyekto. Isang bagong pagkakataon. Isang araw, dumating ang oportunidad na maipakita ang engine sa isang pambansang expo ng teknolohiya. Ito ang pinakamalaking pagkakataon ni Ramon upang makilala hindi lamang sa kumpanya, kundi sa buong bansa. Habang inihahanda ang presentasyon, naramdaman ni Ramon ang kaba. Hindi siya sanay sa spotlight. Ngunit naalala niya ang bawat gabing nagtrabaho siya ng mag-isa, bawat pangungutya sa lumang kotse, at bawat sakripisyo. Dahil dito, napuno siya ng lakas at determinasyon. Alam niyang ito na ang sandali upang ipakita sa mundo ang kanyang galing. Ang tagpo sa expo. Dumating ang araw ng expo. Maraming mga eksperto, mamamahayag at potential investors ang dumalo. Ang prototype ni Ramon, na dati tinawanan sa parking lot, ay ngayon ay sentro ng atensyon. Ipinaliwanag niya ang bawat teknikal na aspeto sa simpleng salita, na kahit ang mga di-teknikal na tao ay nakakaintindi. Pinagtuunan niya ng pansin ang benepisyo sa kapaligiran, sa ekonomiya, at sa pang-araw-araw na tao. Ang resulta, tumayo at nagpalakpakan ang mga bisita. Nakita ang hindi pangkaraniwang talento ng isang ordinaryong tao, na hindi ipinagkait ang kanyang pangarap. Si Eduardo, na noon ay nanlait sa lumang kotse, ay halos hindi makapaniwala. Sa wakas, ang kanyang mukha ay nagpakita ng puno at totoong paghanga. Ending ng part 4. Ang lumang kotse, na minsang pinagtawanan ng SAE, ay ngayon ay simbolo ng isang kwento ng determinasyon, talento, at hindi matitinag na pangarap. Ngunit may isang di inaasahang twist na paparating,
isang kompetisyon sa international na level, kung saan mas malalaki ang stake, mas matataas ang pressure, at mas malakas ang hamon. Ang susunod na yugto ay magtatakda kung ang pangarap ni Ramon ay tunay na magiging revolusyon o isang hamon na mas mahirap sa lahat. Ipagpapatuloy. Part 5. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Script, Part 5, Filipino. Ang araw ng malaking internasyonal na competition ay dumating. Ang Valdez Automotive Corporation ay nagdesisyon na ipakita ang engine ni Ramon sa buong mundo. Mula sa pinakaunang demo hanggang sa final presentation, lahat ay naghihintay sa himala. Si Ramon, kahit tahimik at simpleng tao, ay nararamdaman ang bigat ng pressure. Alam niyang maraming tao ang nakatingin at maraming interes sa likod ng bawat mata. Ngunit sa halip na matakot, pinili niyang i-channel ang kaba at tensyon sa inspirasyon. Pagharap sa pandaigdigang kompetisyon. Dumating ang mga international judges, mga eksperto mula sa ibang bansa, kilala sa kanilang mataas na pamantayan. Ang mga companies ay nagdala ng pinakasopistikadong teknolohiya, ngunit ang lumang kotse at ang engine na ginawa ni Ramon ay tila isang maliit at simpleng proyekto lamang sa unang tingin. Ngunit sa sandaling ipinaliwanag ni Ramon ang mga features at demonstrations, nagulat ang lahat. Hindi lamang ito efficient, ngunit environment-friendly, cost-effective, at scalable para sa mass production. Isa sa mga judges, isang European engineer, ay humanga ng sinabi. Ang simpleng ideya, kapag pinagsama sa talino at determinasyon, ay nagiging world-class technology. Ito ay kamangha-mangha. Ang bawat presentasyon ni Ramon ay puno ng passion, clarity at confidence. Ang audience ay nakangiti, napapahanga at napapatingin sa bawat detalye. Climax ang desisyon ng panel. Matapos ang lahat ng presentasyon, nagkaroon ng huling deliberation ang panel. Tahimik ang buong auditorium. Ang bawat kumpanya ay naghintay sa resulta. Si Ramon ay nakatayo sa gilid, tahimik, nanonood sa bawat isa. Alam niyang kahit ano ang mangyari, pinatunayan na niya ang kanyang sarili, mula sa isang cleaner hanggang sa isang engineer na kayang makipagsabayan sa buong mundo. At dumating ang desisyon. Ang grand prize sa innovation category ay mapupunta sa Ramon Cruz, Valdez Automotive Corporation. Nagulat ang lahat. Ang lumang kotse na minsang pinagtawanan ng sihi ay naging simbol ng tagumpay at inspirasyon. Ang audience ay nagpalakpakan. Ang mga judges ay nagbigay ng standing ovation. Ang isihi, Eduardo Valdez, ay halos hindi makapaniwala. Siya mismo ang lumapit kay Ramon at sinabi, "Hindi ko inakala na ang isang simpleng cleaner ay magdadala ng ganitong karangalan sa kumpanya. Napakagaling mo, Ramon." Ngumiti si Ramon. "Salamat po, sir. Hindi po ito tungkol sa akin lamang. Ito po ay tungkol sa pangarap ng bawat tao na pinagsikapan ang tagumpay kahit maliit ang simula." Emotional ending. Matapos ang ceremony, nagkaroon ng private meeting ang at si Ramon. "Ramon, gusto kong malaman mo na ang kumpanya ay handang suportahan ka sa lahat ng proyekto mo," sabi ni Eduardo. "Hindi lang iyan, gusto kong ang iyong design ay maipatupad sa lahat ng sasakyan namin sa hinaharap." Si Ramon ay hindi makapaniwala. Ang lahat ng hirap, pagtawa sa lumang kotse, at mga taon ng pagtitiis ay nagbunga ng tagumpay. "Sir, po ang pinakaimportante po sa akin, ay naipakita ko na kahit sino ay kayang mangarap at magtagumpay, basta may dedikasyon at tiyaga," sagot ni Ramon na may luha sa mata. Aral ng kwento. Ang kwento ni Ramon ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya. Ito ay kwento ng dedikasyon at tiyaga. Pangarap na hindi iniwan sa gitna ng hirap. Pagiging mabuti at tapat sa sarili. Pagtatagumpay kahit ang mundo ay minsang tumawa sa iyo. Ang lumang kotse sa parking lot ay naging simbolo ng inspirasyon. Hindi mahalaga ang panlabas na anyo, ang halaga ay nasa loob, sa kaalaman, sa talento, at sa determinasyon ng bawat tao. Final resolution. Sa mga sumunod na buwan, si Ramon ay naging lead engineer sa buong Valdez Automotive Corporation. Ang kanyang mga design ay inilunsad sa merkado at nagdala ng malaking pagbabago sa industriya ng sasakyan. Si Eduardo, na minsang nanlait sa kanya, ay naging mentor at kaibigan. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral,
Huwag kailanman maliitin ang sinuman, sapagkat minsan, ang pinagmumulan ng pinakadakilang tagumpay ay nasa mga taong inaakala nating ordinaryo lamang. Ang kumpanya ay umunlad, ang mga empleyado ay inspiradong magtrabaho ng mas maayos, at si Ramon ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon sa buong mundo. Ending line. Ang lumang kotse, ang maliit na cleaner, ang $5, the engine, lahat ay nagpakita na sa dedikasyon, tiyaga, at pangarap, kahit sino ay maaaring magtagumpay. Ipagpapatuloy sa puso ng bawat isa na naniniwala sa sarili. Yan eh.